Samantala, naharap sa reklamong inciting to sedition at rebellion ang Vice Mayor ng Isabela matapos manawagan ng revolusyon sa publiko. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. Personal na inihain ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Aboy Paraiso ang reklamo laban kay Isabela Vice Mayor Harold Respicio at iba pa sa National Bureau of Investigation dahil sa umunay panunulsol sa publiko na manggulo at magrebelyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang pag-uudyok ni Respicio ng rebelyon base sa naging talumpati nito. Sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating konstitusyon ng demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, oh, wow, willing ba kayong mamatay? Oo. Git pa ni Matibag, Pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando dun lahat pasok lahat. At isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment. kabilang sa reklamo ang inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication at unlawful utterances. Ayon naman kay Paraiso, pinag-aaralan na rin ng CICC ang iba pang mga Facebook post ni Respicio. Mag-i-issue din ng subpoena ang NBI laban kay Respicio. After that, we will make a recommendation and eventually, kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice. Nilinaw din ni Matibag na maaari namang magpahayag ng political preference ang sino mang individual pero may limitasyon ito. Okay lang naman you promote your political preference, but you don't encourage people to raise arms against the government. Hindi naman tama yon. Ayon sa CICC, hindi layunin ng reklamo na supilin ang karapatan sa malayang pamamahayag. Pero gaya nga ho nung sinabi ni Director Melvin, ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of eto na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin. Samantala, nilinaw din ni NBI Director Melvin Matibag na hindi maaaring isilbi sa abogado ng isang akusado ang warrant of arrest. Kasunod ito ng viral video ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc kung saan sinabi umano nito na maaaring isilbi sa mga abogado ang warrant at sila na ang magsiserve dito sa senador. Pero no, because the warrant should be served personally. That is under the rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Baka nagkaroon lang ng mix-up no, na yung subpoena, yung summons sa warrant. Paliwanag ni Matibag, iba ang warrant of arrest sa subpoena o summons dahil sa ilalim ng rules of court, dapat personal itong matanggap ng taong inaaresto. Sinabi rin ni Matibag na wala pang record sa Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Bato. Sa huli, ang apela niya sa senador, wag nang hintaying maaresto at sumuko na lamang. Samantala, iginiit ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi may patutupad ang tinawag niyang foreign at unrecognized warrant hanggat hindi natutukoy ng Korte Suprema kung anong batayan ang dapat umiral. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na inatasan na ang NBI at PNP na ipaaresto si Senador Bato de la Rosa. Pero ayon sa law enforcement agencies, ito turn over muna nila sa kagawaran kung sakaling mahuli nila si Bato. Pero ayon naman sa DOJ, hindi nila maaaring isapubliko ang proseso para hindi maantala ang pagsuko kay Bato sa ICC. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.